Good morning, good morning, good morning. Webes ho ngayon at 17 ng Desyembre. Kumusta ho mga bossing? Kumusta ho kayo mga boss? Good morning. Kumusta ho yung kape ho ninyo mga boss? How's your coffee? Still hot? Hey guys, we're not just talking about any coffee here mga boss, but the taste of real brewed coffee mga bossing. The aroma of the brewed real coffee, not the aroma of the 3-in-1 or any mixed coffee. Dinudugo na ho ba yung mga ilong ninyo? Well, anyway, ang mga kape ho ninyo mga boss, kumusta ho ba? Yun ho ba talagang totoong kape? Talagang barakong kape? Yung lasa ng totoong kape. Hindi ho ito ho yung bango ng totoong kape at yung titingnan ho natin yung lasa. Totoong brewed coffee, mga bossing. So, mga boss, ako na magsasabi sa inyo, well, depende na ho kung anong iniinom na kape. Yan ba'y tsaa, tsokolate, basta't ano ho yung medyo bibigay sigla sa inyo sa umaga, just do it. The word for the day, mga boss, Apple, are you ready? The word for the day, doggone son of a gun. Hindi ho may sabi niyan, doggone son of a gun, salita hong pang-uri ito. Ano, tanggalin nyo na yan, baka magalit sa atin. O adjective, o pang-uri. Adjective sa salitang Ingles. Ginamit ho ito ni Senator Ping Lacson para kay DOH Secretary Francisco Duque. Ang doggone son of a gun ay salitang balbal para tukuyin ang isang taong natutulog sa pansitan o palpakis. Si Duque, yun ay para kay Senator Lacson. Ang nagsasalita, hindi ho si Ben Tulfo. Anong pinag-uusapan ho dito mga boss? Bakuna! Nitong buwan ng Hulyo mga bossing, agad kumilos ang ating ambassador sa US na si Jose Manuel Babes Romualdez sa ilalim ho ng Department of Foreign Affairs ni Secretary Teddy Boy Locsin, mga bossing. May negosasyon, just in case you still didn't know, or this is something that you should know, kung hindi nyo alam, may negosasyong naganap sa pagitan ng ating bansa at Pfizer sa US. Kung tinutukan lang daw sana nitong si Secretary Duque ang COVID-19 vaccine mula sa Pfizer sa US, ay dapat makukuha na natin ito papasok nitong Enero 2021 ayon kay Senator Pampilo Lacson. Hindi ho ako may sabi niya si Senator Pampilo Lacson. Napabayaan daw kasi ni Secretary Duque mga bossing dahil natutulog sa... Oh man. Well, kung inyo matatandaan, naging sentro ho ng kontrobersiya si Secretary Duque noon at ang DOH noong Hulyo, Agosto at Setyembre. Kasagsagan ng investigasyon ng malawakang katiwalian sa PhilHealth. Si Pangulong Duterte, katakatakang ipinagtanggol pa si Duque makailang beses sa iba pang mga issue, mga boss. Kaya naman si Duque nawala sa focus dahil natambakan ng sunod-sunod na mga issue, mga boss. Well, follow me here. Sundan nyo lang ho ako, mga bossing, ano? Nakalimutan na ata ang bakuna na dapat noon pa inaayos. Kaya lang, paano maayos niyan? Kumbaga mga boss, nalagay sa sentro ng kontrobersiya. Bago pa man mag-PhilHealth issue, maraming issue na laban kay Duque. Alam ho yan, Senado, sa Kongreso, kahit sino. Ngayon, may magic ho si Duque kung bakit nandyan. Well, kaya nakalimutan ng bakuna na dapat naayos noon pa dahil mismo ang Pfizer. Ang nagpa-follow up pa sa mga dokumento, nakakataka, para lang maisakatuparan ang 10 million vaccines na ito'y darating sana sa Pilipinas.
nitong Enero kung nangyari yung sinasabing pagtutok na sa focus sa Secretary Duque. Mga boss, mga bossing, isa ako, si Ben Tulfo, ang magpapabakuna sa Pfizer. Read my lips, Pfizer, US. Kaya naman si Lacson ang tawag kay Duque, doggone son of a gun! What a word, mga boss. What a word! Secretary Duque, palala na ang tawag sa iyo. Bay, teka muna. You're living a dog life kung sa salitang Ingles. Buti na lang, di ka tinawag ni Senator Lacson ng anak ng babaeng aso. In English, hindi kagandahan pakinggan. Masakit sa tainga, bawal huyan pagdating sa MTRCB. Mas magandang pakinggan, doggone son of a gun. Kung mapapansin nyo, mga boss, ang Twitter post ni Duque nitong nakarang araw ay puro paikot-ikot sa mga mall, paikot-ikot sa mga mall, dala bitbit ang kanyang yantok ng tamang panukat sa tamang social distancing. Palo mo na lang sa ulo mo yan, Secretary, para matauhan ka. Well, gising! Mga boss, balikan ho natin ang issue. Well, napabayaan ho kasi ang bakuna. Napabayaan mo pala, Secretary Duque. Ngayon, mismong si Ambassador Babes Romualdez at si DFA Secretary Teddy Boy Locsin na nagsabi, hindi raw humihingi ng pera or kabayaran muna yung money down or pareserba ka ngayon o anumang mga bagay ng ganyan, ang pera ang Pfizer, yung Pfizer at Moderna. Ito ho yung mga 95% efficacy ang kanilang vaccine kumpara doon sa iba. Well, kaya baka kasi iba dyan hihirit. Abay, huwag ka nang humirit, baka ibulong mo uli kay Presidente. Bulong-bulungan. Hihingi sila na parang sasabihin, mahirap na yun, Mr. President, kasi, yung hihingi sila ng pera, kaya nawalan ng gana ang bansa natin. Ala tayong pera sa US, Pfizer at Moderna na yan. Wow. Mga boss, kung titingnan ho, if you were following the President, kung talagang sinusundan yung Pangulo, mga bossing, noon pa, talagang nakatutok ang Pangulo natin at ang bansa natin talaga doon sa sinasabing bakuna na yan. Matagal nang sinasabi ng Pangulo, maraming pagkukunan. Kaya lang lahat ng pagkukunan, kung makukuha talaga, makikipagnegosasyon tayo sa mga bansa. Ang totoo lang mga bossing, ayun naman pala ang Pfizer, kasi baka sabihin ng iba, kasi ako mga boss, kung pag-uusapan, I would love to choose yung sinasabing mataas ho. Ngayon sa US, roll down na ho sila. Nag-i-inject na ho roon eh. Nag-uumpisa na sila doon eh. Tayo dito. So baka abutin pa tayo ng baka abutin tayo ng Agosto. Baka abutin tayo ng last quarter na, next year. Kaya ako mga boss, pag minalas-malas tayo sa huling, ewan na ba? Alam niyo mga boss, going back again to the issue. Balik, baba mo, baba. Okay, sige. Itong mga bossing, kung pag-uusapan, itong bakuna na to, critical ho to eh. Kasi itong bakuna na tong sinasabi natin mga bossing, maraming naglalabasan dyan, Sinovac, Sinopharm at yung mga iba pa dyan, pero iba ho kung pag-uusapan AstraZeneca. Ang problema lang ho natin mga boss kasi, parang ang tingin ko rito, napabayaan talaga na Secretary Duque. Kaya kung si Secretary Duque nanonood ho sa atin, Secretary, hindi ka namin hinahambalos dito, especially not on the government station where I am doing my broadcast. Secretary, mukhang may problema lang tayo dyan kasi mismong kapwa secretary mo dyan, kapareho ni Teddy Boy Locsin, is not buying, hindi niya binibili yung mga kapangangatuwiran mo na baka sabihin mo naman kasi sila nagtrabaho eh. Anong pakiramdam ng isang secretary tulad ni Secretary Boy Locsin sa pamamagitan ng kanyang ambassador na si si Babes Romualdez sa US na talagang trinabaho yan? Abay, Pfizer, US,
ito nag-uumpisa na sila sa mga boss eh. Ngayon mga boss, parang ang nangyayari, paglilibot-libot nitong si Duque na pabayaan ata. Baka kasi ayan, importante ba yan? Ano ba yung mga tinataas? Ano yung panukat na yan? Ano sinusukat natin dyan? Ano ba yung mga yantok na yan? Pamalo natin yan. Palo natin kung kanino yan. Kita mo na, Jesus Mariosep. Hindi yan importante pag-iikot sa mga mall, Divisoria, bit-bit yan yantok bilang panukat sa tamang social distancing, sakay sa mga MRT. Jesus Mariosep naman yan. Gising! Bakuna na pabayaan ata rito, Secretary Duque. Ngayon, kung bakit tayo nagsasalita ngayon, mismo. Kasi ako tahimik lang ho sa Bitag Live. Kung wala akong magandang sasabihin, hindi na ako magsasalita. Pero kung may sasabihin ako, nanggaling na sa bibig na mga personality like Senator Pampilo Lacson, and dyan na ho si Tereboy Locsin, DFA Secretary. Nandyan din yung ambassador ho natin, na na-interview ho si ambassador ho natin. Ito, na-interview ho to sa aming news bureau na sinabi niya ho to na ayan, parang medyo ang dating na hindi lumabas sa ibang media eh. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Maraming trinabaho tong si Babes Romualdez para lamang sa bakuna na yan. Kaya baka kasi isipin ng iba, money down, yun ang baka palabasin nila. Hindi totoo yan mga boss eh. Baka sabihin, humihingi kasi ng pera, kaya hindi tayo pwedeng agad makahirit dyan dahil hindi tayo mayaman ng bansa. Yun ang mga usual na mga dahilan na baka sabihin nila. Kaya, wag ka nang humirit pa, Secretary Duque. Sigurado dito, kung sagot naman ni Secretary Duque, mga boss, hindi naman, tuloy pa rin ang negosasyon eh. Ngayon, tuloy pa rin ang negosasyon. Tinitingnan ko ngayon dito. Ako tinitingnan ko rito, mga boss, ano? Kasi kung totoo, sabi niya, tuloy pa raw negosasyon sa Pfizer na dapat noon pa, kung titingnan ho, noon pa, tuloy. Bakit mo tinutuloy? Mismo, kumbaga, kung natuloy yan, dapat itong Enero, tapos na tayo. Kaya tuloy negosasyon, kaya makukuha natin yan, baka siguro, Mayo, Hunyo, Hulyo, election fever na, Jesus Mariosep. Bakuna, baka mga Hulyo na yan. Pag minalas-malas, baka third quarter na yan. Pagkatapos baka, Jesus Mariosep, iba dyan, gustong tumakbong pagka-senador, sasabihin, ako ang nagtulak nito. Nek-nek nyo. Inuna pa yung Sinovac ng China. Wala namang problema, ginagamit din namang ibang Sinovac pero meron ako naniniwala mga bossing, yung emergency use authorization, EUA, dapat talaga hindi lang sa gobyerno, bagkus ang gobyerno i-allow yung pribadong sektor na para maraming makukuhanan. Kasi marami ho nag-iisip na para pag nasa gobyerno lang, matagal yung ito ang problema ho natin mga boss ito hong bureaucracia, yun hong bureaucracia, red tape, dito ho maraming madadali. Kaya dapat siguro mabilis-bilis ang kilos ng mga kinaukulan dito, partikular pagdating sa bakuna. Hindi na ho po pwede mga dahilan pagkatapos kaya kuminsan daming kumakyaw-kyaw. Kailan ba talaga? Ang puro balita kasi, ganyan. Ang tanong, kailan? Sino una mauuna? Paano natin makukuha yan? Sos Mariosep, eto, para sa aking mga boss, antabayanan ho natin kasi mga balita, puro mga salita. Wala tayong timeline kung kailan, sino, kailan, o paano tayo magpapa-injection niya kung meron ba. May Mariosep. Change topic! Well, aroma of a good coffee. Taste of the real coffee, yung lasa. Okay? Hindi yung mga may halo. Ako ho, naghahalo sa coffee natin, yung chili powder para tumapang. Pero yung may mga kape na may halong tsokolate, na may halong ganyan. Hindi tunay na kape yun. Hindi tayo bibigay sigla sa atin sa umaga. Anyway, pero kung okay, merong sinasabing kape na bigas. Okay rin yun, healthy yan mga bossing. Kung hilig nyo tsaa, tsokolate o ano man yan, basta't bibigay sigla sa inyo sa umaga, okay yan.
Anyway, wag kong kalimutan, every day in the morning, pag medyo sinabing coffee time, si Bitag Live ho yan sa umaga. Anyway, mga boss, pag-uusapan ho natin ito, ano? Kamakailan, mga boss, nakita ho natin yung isang mayor na tumayo, nanindigan, buo ang dibdib para sabihin, itigil niya, kumbaga, kanselahin namin yan or sususpindihin, kakansilahin. Wala muna. Yan. Kaya ngayon, nagsalita ho si President Duterte na kung saan, sabi niya, nakikita ko sa TV, gusto kong pumunta doon, but in deference to the Mayor Gatchalian, I did not. Kasi ang role ng traffic sa NLEX. So, nandoon siya, si Mayor, galit na galit. And I could understand his anger with all the, sinasabi niya, taking place. Pati ako magagalit talaga. Sabi ni Mayor, siguro naintindihan ni Mayor dahil naging Mayor din natin presidente, ano? Mayor President ka pang tawag sa kanya. I understand that this burst of anger which is justified para matauhan kayo. Sino sinasabihan ho ni President Duterte? Abay, lahat sabi ng ganun, kung gusto niyo sa Toll Regulatory Board, mga palpakis daw kayo, huwag nyo nang antayin ang Pangulo magalit. Sabi niya, if you cannot perform, kung hindi nyo kayang gampanan yung trabaho na talagang inaasahan sa inyo, ang pinaka maganda riyan is magbitiw na lang daw kayo. Huwag nyo na siyang antay. Huwag nyo antayin ang Pangulong sibaking kayo. Masakit yan, mapapahiya kayo. Ayun, sinasabi ho ni President Duterte sa Toll Regulatory Board na mga incompetent. Ibig sabihin, palpak. Dahil hindi daw dapat daw kasi hindi pinayagan ng TRB ang pagpapatupad ng RFID system nang hindi dumaan sa masusing pag-aaral. Alam niyo mga boss dito, ano? Sa pool dito, kung titingnan natin si Secretary Tugade. Sa pool dito si Secretary Tugade, hindi ba sinabi ko ng araw ng interview natin, nakakabingin pananahimik nitong si Secretary Art Tugade. Sobrang bingi ko kumbaga, alam niyo ba ang ibig ko minsan, pag tahimik na tahimik, wala kang marinig, kung minsan nabibingi ka sa katahimikan? Alam niyo ba? Ganon? Kaya kung minsan pumunta ka ng gubat na wala kang marinig, kundi kuliglig at nakakatahimik, parang kung minsan, yung tainga mo parang may ringing. Isa si Mario Josep. Kagabi lang nagsalita, nagpaliwanag sa publiko, sa public address. Ito si Presidente, mga boss. Kaya ngayon, ako naman, malaking sampal yan. Ngayon, si Secretary Art Tugade, humihingi siya ng sinasabing paumanhin. Sa LGU, ay in short, siguro, kasi apektado at nabuisit dito si Mayor Rex Gatchalian. At hindi lang dyan. Pero may mga ibang mayor kasi na ewan natin, hindi ko mambibig, ayaw magsalita. Hindi ko alam kung bakit. May mayor ng Quezon City, ayaw magsalita. Joy Belmonte, Joy, gising ka na ba? Yung mayor ng yung mga Bulacan, yung mga express doon, kung sino-sino mga dinadaan, Bocao Ang dami dyan, Ngayon, ang sinasabi ni Secretary Tugade, ngayon lang nagsalita. Ang panahon dapat noon pa. Ngayon siya nagsasalita, laging delayed reaction. Kinakailan magalit muna ang Pangulo, Sus Mario Josep, ano ba naman kayo? Kaya ang sinasabi ni Secretary Tugade rito, ito papasahin muna natin. Ano itong siya? Ito sabi ni Secretary Tugade, ako'y nagpapaumanhin, tatagalugin ko na lang. Ako'y bibigkasin ko ng aking pagpapahingi ng paumanhin sa lahat ng gumagamit nitong tollways. Partikular sa lokal na pamahalaan, doon sa mga abala at kalbaryong naganap dito. Talaga. Para ka rin si Duque, ano? But sabi na gano'n, para sigurado, sinasabi dito na kung ano man to, be assured, sabi niya, yung sinasabing abala, hindi naman talaga daw yun ang kahit naman sino. Wala namang gusto ng abala. Mali lang ang nangyari. Umamin ka ng kapalpakan na hindi talaga yun ang gusto niyo mangyari. Kaya lang kuminsan hindi tayo nanunan, hindi natin pinakikinggan, hindi natin sinasaayos, kaya naman nagkanda palpak-palpak! Sabi niya, meron daw mga magaganap na itong mga sa bawat araw na makakalipas,
ito'y aayusin para ito'y mangyari na kumbaga parang normally kung may kunting abala sa anumang mga bagay na in the name of progress or kaunlaran, pag-uunlad, talaga, aayusin na namin yan, Mr. President. Ayun, for the first time narinig namin. Well, it takes a little while. Ang haba ng mga boss, bago humingi ng paumanhin. Dapat no mga araw pa lang habang nakikita natin si Mayor Rex Gatchalian na nagagalit, nabubuysit. Ultimo nga si Secretary, ito ho'y ng DILG Secretary Anyo. Ang sinasabi, may kapangyarihan talaga ang lokal na pamahalaan. Sinusuportahan ang ginawa ho. Hindi ho LGU. Bakit hindi LGU? Sinusuportahan ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Kasi maraming LGU dyan tulad ng Bukawi, Quezon City, apektado. Wala namang ginawa natutulog din sa pansitan sila Belmonte. At saka sino yung mayor ng wala ho silang ginawa, kaya mag-isang tumayo itong si Rex Gatchalian. Ayun ang nangyari. Hindi ngayon, lahat nakinabang sa sinasabing ito'y nagising na yanig, nabulabog. Nabulabog sino? Yung TRB. Naggalit ang Pangulo ngayon. Kaya okay. So, kinakailangan natin ng maraming mga mayor na talagang merong pangil. May political will. Hindi yung mga mayor na kumbaga, Sus Mariosep, mayor na puro forma, mayor na puro ewan. Ngayong araw, magkakaroon din ng Senate hearing. Si Grace po, ipapatawag ang TRB, ng TOTR, para mag-imbestiga. Yan na naman. Magbakasyon na kayo, Senator Grace po. Total, wala rin naman magagawa unless kung sasabihin mo, kakanselahin ninyong ano man yung concessionaire na yan na pinagkaloob, prangkisa o kung ano ba, sus Mariosep na yan. Sayang lang oras niyan. Magpapasko na, tama na. Investigasyon wala nang interesado dyan. Mga tao, busy kung anong ihahanda ngayong Pasko. Mga investigasyon niya, too late the hero. Mga boss, change topic na ho tayo. Ako ho'y magbibigay ho sa inyo ng ito'y public service na pag idinudulog ho sa amin, ginagawan ho namin para hindi agad lahat na oras na magagawa na agad ng solusyon ang isang problema at reklamo, dinudulog ho sa amin, sumbong. Tulad ho ng delivery rider. Nabangga ho siya ng ambulansya ng isang barangay sa Pasay. Yung driver ng ambulansya sakay ang kanyang siyota or sweetheart nung nakabangga. Siguro, nagmamaneho na. Kaya boom! Sa pool! Panoorin. Ang sabi po ng doktor sir, 50,000 plus daw po yung bakal na magagamit. Sagutin ang operasyon ni Eugene. Malapit ng eleksyon, huwag tutulog-tulog sa pansitan, mabubulabog ngayong tinglintik na mayor ng Pasay kasi aksidente, yung sa GSO, papatay-patay. Ako po yung hihingi ng tulong sa inyo dahil ako po ay binangga ng ambulansya ng Pasay noong October 24, 2020. Hanggang ngayon po, December 14, 2020, hindi pa rin po ako naoperahan. Nagkaroon na po ng kasunduan sa police station ng Makati sa araw na nabangga po ako. Ang kasunduan po ay hindi na nila sinusunod at binabaliwala ang kasunduan. Wala po silang sinasabing update sa akin. Sabi po nila sa akin noon, nakakausapin daw po nila ang mayor para mabigyan daw po ako ng aksyon, pero hanggang ngayon hindi po sila tumulong sa akin. Tinakbuhan na po ako ng nakabangga. Hindi na po sila nagbibigay ng update sa plano nila or plano na po ng mayor nila. Ang nagkipag-ugnayan po sa akin ngayon ay ang kapitan. Pero hanggang ngayon din po, wala pa rin naibibigay na update. At wala rin nangyayari sa ugnayan. Sabi po kasi ng doktor ko, hindi po maganda yung bali ng paa ko at agad-agad na daw po dapat na operahan. Pero sinasabihan po ako nung nakabangga na wag daw po akong atat. Sana po matulungan niyo po ako dahil araw-araw po sumasakit yung paa ko. Ito po. Simula noon hanggang ngayon, hindi ka man lang inasikaso, hindi ka man lang nilapitan ng barangay chairman ng sinasabing nagmamay-ari ng ambulansya na yan. Ganon yun yung driver.
para sa mga gastusin na nangyaring maaksidente ka? Wala pa po silang update sa akin, sir. Tinulong lang po nila sa akin, sir, yung saklay na binigay nila. Ang masaklap po dun, isa lang po. Samantalang hindi ko po kaya magsaklay ng isang paalam po. Hindi, dahil bago lang po ako sa pagka-aksidenteng bali. Okay. So, dapat dalawang saklay yan. Crutches kung tawagin. Isa Yes lang, po. pati ba naman yon. So, kailan mo nakausap yung barangay chairman diyan sa lugar na yan na kung saan nagmamay-ari siya? Siya si Barangay Kapitan Jaime Buntilao. Kailan mo huling nakausap to? Matagal na po silang nag-usap ng father ko, sir. Nung November pa po. Nung nag-usap po sila sa barangay, sabi po ng kapitan nila na lalapit daw po nila sa mayor. Tapos nung umalis na po yung father ko, other day naman po pumunta po yung mother ko. Sabi po ng mother ko sa kapitan, ano pong update? Sabi daw po ng kapitan, yun nga po, ilalapit daw po nila sa insurance. Kinukuha po nila insurance ng motor ko. Sabi ko naman po, bakit po nyo kailangan ng insurance sa motor ko? Samantalang kayo po yung dumamage sa motor. Tsaka hindi naman po inahabol ng company ko eh. Tsaka na daw po yun, habulin. Unahin po ako. Mhm. So, ang sa iyo, dapat, kumbaga, sila, sa panig nila, sila nakabangga sa iyo. Bakit Opo. kinukuha yung insurance ng motor mo? Yung ibibigay daw po ng insurance na pera sa kanila, is yun daw po yung ibibigay sa akin. Abay, mali yun. Mali yun. Dapat diretso sa iyo, i-assign nila yung insurance benefit na hindi na dadaan sa kanila kasi malaking ginastos mo ba sa ospital? Magkano ginastos mo sa ospital? Nung first day ko po sa ospital, sa OSMAC po, pumatak po ng 7,000 yung bill. Okay. Pero apat po nung kinagabihan po nun, lalabas na po ako. Pero pinahinto po nila kasi wala daw po silang pera. Pero pumayag naman po ako, kinabukasan po, ganun pa rin po. Hanggang sa umabot po ng hapon, lumapit na po ako sa company ko na humingi po ako ng pera. Agad naman po nagpadala ng pera ng company ko na amount 8,000 po para po Okay. mailabas ako. Magkano ba lahat ang ginastos mo magkano lahat ang ginastos mo sa ospital? 7,000 plus po, 7,200 po, mga ganun po. Yun lang ang ginastos mo. Opo. Wala nang iba, mga gamot o therapy o ano pa? Yung second x-ray ko po, tsaka third x-ray ko po. Sige, ganito. Siguro tawagan natin sa barangay chairman, pati yung nakabanggang driver sa iyo. Kap, yung bang paggamit ng ambulansya, yung ba'y opisyal na may pasyenteng sakay nung nabangga ito? Yes po, yes po. Sino hong pasyente roon atong nakalagay sa dispatch ng inyong barangay? Ang may trip ticket po kasi sir na ginagawa kami. And Kap, sino yung dinala sa ospital na sa barangay ninyo gamit ang ambulansya? Yung dinala po, Charlene Rillo. Okay. Mhm. Opo. Saan dinala, Kap? Sa Makati Medical. Sa Makati Medical, dinala. Po. Yes po. Okay. So, may trip ticket yung ambulansya. Yung ba Yes, po. nung tumatakbong ambulansya, Kap, naka ano siya, naka-blinker siya, tsaka naka-sirena na may Yes dalang po. pasyente? Sir, pauwi na po kasi ito sir, pauwi na. Pauwi na, Kap. Nangyari po. Sige. Nangyari po. Okay, sa Makatuwid, may hinatid na pasyente si Carlene, papunta Yes, po. Makati Medical, pero pauwi na itong si Marlo Yabo. Yes po, yes Alright. po. Sino pa pong sakay ng ambulansya, maliban kay Marlo Yabo, nang pauwi na siya papuntang Pasay, sir? Yung uma-assista po sa kanya na asawa po ng driver. Uma-assista sa kanya, asawa ng driver. Si LB po ba yung asawa ng driver? Yes po sir, yes po. Mhm. So asawa ng driver, uma-assist sa ambulansya. Yes po, yes po. Mhm. Sir, una po sa lahat, ilalim po yun ng tulay. Kung meron po silang siren, sir, lahat po ng motor maririnig. Hindi na po Alright. kanayaan. So wala siyang blinker, wala siyang sirena at that time. Kasi wala namang pasyente, walang hinahatid. Sinabi ni Cap na yung ambulansya na yan may hinatid papuntang Makati Med na may dalang pasyente. Pero pauwi na lang, saka kung ito medyo kasaway ang palad, medyo minalas ka, well, anumang bagay, saan ka ba nabangga? Sa gilid, sa harap, saan parte ka nabangga?
Sa may kanan bahagi ko po. Sa may kanan bahagi. Paano ka nabangga? Sa gilid? Paharap? Sa gilid po, tinumbok po nilang harapan po nila. Sasakyan po ng harapan nila. Tinumbok ka ng harapan nila? Opo. So, Sa gilid po. nabangga ka sa harap nila, sa harap. Ikaw ang nasa harapan. Opo. Alright. Hindi ka sumunod sa ambulansya, hindi ka humahabol sa ambulansya. Hindi po, Alright. sir. Iba po kami ng stoplight. Okay. So, natilapon ka pasalubong sa iyong ambulansya, kaya ka nabangga. Opo. Alright. Sa, Okay. sa kanan. Sa kanan. Nakikita ko nga dahil sinasabi mo. Okay, ngayon, ano ba itong hinahanap ni Kap ng naman daw? Kinukuha yung insurance detail ng motor mo. And yung motor mo ba, insured ba? Yes po. Kap, yan bang ambulansya ninyo ay red plate yan, pulang plaka? Gobyerno yan, tama? Nasa GSIS pa po yan kasi bago pa po, Okay, kaya lang, pero under ano yan, GSIS yan, pero para naka-assign sa Pasay City, tama? Yes po, sir. Yes po. Alright. Siyempre naman, Kap, may insurance yan, tama? Yes po, sir. Yes po. Yes po. Anong problema ninyo, Kap, na parang kung bagay magpa-file ng claim, kayo na lang, na parang yung ano man, ang areglo kasi, Kap, inaako kasi ng driver ninyo, sasagutin, tama, Kap? At ikaw naman, lumapit ka sa mayor at hihingi ng tulong sa mayor sana, kaya lang, insurance na lang sasagot, tama, Kap? Yes po, sir. Yes po. Bakit nahihirapan kayo, Kap, sa insurance na parang Oktubre pa, tapos ngayon, magde-Desyembre, patapos na tayo, magpapasko na, wala pang nangyari dito sa, ditong... Sir, Hmm. insurance po kasi yan, sir. Kaya, Hindi, Kap, naintindihan ko, kaya ako nagtatanong, ang insurance Opo, kasi, opo. ano bang pangalan ng insurance company ng inyong sasakyan, Kap? Ano ba? Saan GSIS, sir. GSIS. GSIS, okay. Yes po. So, GSIS insurance? Yes po. May insurance ng GSIS or may isang insurance naka-assign sa mga sasakyan sa GSIS? Baka ganun po, sir, ang mangyari. So hindi mo alam, Kap, kung ano, kasi hindi pwedeng ang insurance ay GSIS. Kasi po, ang humiling po sa akin, sir, yung sa taga-GSO po. Sa GSO. GSO, hindi GSIS. Yes po. So sabihin naman sa GSO ninyo kung sinong in charge dahil nakaka-aksidente, siguro ang gawin nyo agad, total may police report naman, Kap. Tuturuan ko na lang kayo, ano? Baka kasi natutulog sa pansitan yung GSO ninyo. Nasasabihin nyo, eto, nagkaroon ng aksidente, may police report. Tama, Kap? Yes po, yes po. Okay, detalye dyan sa police report na yan, makikita may mga litrato. Tama, Kap? Yes po, sir. Ngayon, syempre, meron ding police report dyan sa detalye ng sinasabing aksidente dahil nagkaroon kayo ng pag-uusap ata dyan at medyo pumasok dyan sa police. Eugene, pumasok pang investigasyon ng police dito? Aksidente? Yes po. Okay, ngayon, Kap, hindi maging mahirap para sa inyo mag-claim gamit yung police report na yan, accident, kasi hindi ka makakapag-claim na insurance mas madali pag may police report, Kap. Kinakailangan dyan, kung marunong na para hindi na dediretso na kay Eugene, dyan mismo kung ano man yung claim ninyo sa insurance at anong babayaran, kasi ang third party liability, Kap, magsasabi kung ano ang napinsala. Kung ano yung saan parte na bangga ng katawan, may presyo yan, Kap, na hindi na dapat dumaan sa inyo. Kasi pag dumaan sa inyo, baka mainit yung mata ng GSO, medyo nakita niya malaki-laki, abay teka muna. Ang maganda rito, Kap, kasi meron ba kayong napag-usapang amount, ikaw, Eugene, meron bang amount sa iyo? Yung motor mong nasira, Wala po kaming napag-usapan, sir. Ang napag-usapan lang po namin is sagutin po nila lahat ng gastos sa ospital. okay. Pati na rin tulong na kailangan ko po. Kasi Okay. on work, Sige, okay na. Sagutin. Nakalabas ka na sa ospital kasi kung hindi ka pa nakalabas, hindi pa na sinagot. Sino ba ang nagbayad ng hospital? sa OSMAC po, sir, sila po. Sino? Sa OSMAC po, ang barangay po. Okay, ang barangay ang nagbayad. So, sa makatuwid, nakalabas ka na, wala kang ginastos. Yes po. Alright. Sa mga gamot mo, sino nagbayad? Ang una pong bumili, sir, is yung company ko po. Okay. Sige. So, sa x-ray, sino ang nagbayad? Ang company ko po.
ang company mo. Ano ang hinahabol mo rito? Tatanong ko sa iyo. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Sa operasyon po, sir, Alright. Magkano raw sa operasyon na mangyayari? Magkano ang halaga ng operasyon para maayos yung nabaling buto mo sa paa? ang sabi po ng doktor, sir, 50,000 plus daw po yung bakal na magagamit. 50,000 plus na bakal na magagamit. Importante na makita mo ng halaga na 50,000 kasama yung bakal operasyon dyan sa nabaling binti mo na yan. Alright? Sa paa. Na dapat malaman ni Kap Buntilaw na para nang sa ganon, sabihin doon sa GSO, sa General Services, kasi may claim third-party liability to. Kap, ang third-party liability hindi dapat napupunta sa GSO. Diretso to sa ospital. Walang dadaan sa inyo. Kasi kung minsan, uso kasi dadaan muna sa kamay ni naman pagkatapos ibibigay lang kung magkano areglo. Ang dapat siguro, ang gusto mangyari ni Eugene dito, Kap, ano? Yes po, yes po. Yung mismo sa Pasay, sa GSO, Pasay City, sa insurance, sagutin ang operasyon ni Eugene. Pati yung bakal na ikakabit sa kanyang nabaling binte. At anumang mga medisina roon kasi third-party liability, aksidente ito ko, Kap, eh. Yes May po, yes presyo po. yan eh. So hindi Yes mo na po, dapat yes po. malaman yan. Alam mo, Kap, nang bibitag ako eh. So hindi kita bibitagin, bagkus tutulungan kita. Bitagin natin yung GSO ng Pasay. Kung nakikinig yung mayor ng Pasay, malapit ng eleksyon, wag tutulog-tulog sa pansitan, mabubulabog ngayon ting lintik na mayor ng Pasay kasi aksidente, yung sa GSO, papatay-patay. Pakisabi na lang sa GSO ng Pasay para wag madali si mayor. Sino ba mayor niyo dyan? Si Emmy Calixto na naman. Ito, Mariosep Yes na po, to. yes po. Pakisabi dyan kay Mayor Emmy Calixto, huwag tutulog sa pansitan, may aksidente. Nakatingin ako, nasa PTV channel, government channel din kami. Opo. Pag nalaman ito ng sinasabing ito'y kay DILG, magagalit ngayon si Anyo, si General Anyo, Secretary Anyo, magagalit din yung sa ito'y Undersecretary of Barangay Affairs, si Martin Dino. Nakuha niyo ba ako? Yes po, yes po. So ikaw na mismo ang gagawa ng hakbang, uutusan na lang kita at ayaw ko naman, ako'y tutulong lang. Pero pag medyo, Kap, bukas na bukas, kukuha ko ng update sa iyo, nagagawan mo ng paraan to, kapag nagka-problema ka sa GSO or kay mayor lang, takbo ka sa akin. Walang mayor, walang GSO, wala akong pakialam kasi public service lang to. May na-aksidente at medyo mali ata yung tao ninyo. Huwag na natin pag-usapan to kasi ang pera naman hindi manggagaling sa inyo sa insurance. Ibayad doon sa ospital na makapag-opera na itong si Eugene. Simple lang naman ang pinag-uusapan dito. Huwag na natin pahirapan pa na parang pati si Mayor tuloy, baka magkaka-ulcer, baka tumas ang blood sugar niya, baka mamaya magka-diabetes o ma-high blood pa sa ginagawa natin. So, Kap, ayusin mo na lang. Oy, Mayor Calixto, Emmy Calixto, at hindi ikaw ang kasama rito, bagkus baka hindi nagtatrabaho yung sa GSO ninyo dyan sa Pasay, at papupuntahin natin si Kap Jaime Buntilaw. Yes po. Para nang sa ganon, maayos agad dahil Pasko na. Kawawa naman itong si Eugene. Oktubre pang aksidente, kinakailangan ma-opera ng paa. Huwag na natin pag-antayin pa. Okay, Kap? Yes po. Hindi ako galit sa iyo, Kap, ha? Madiin lang. Doon lang sa GSO dahil hindi mo naman kasalanan. Okay? Pakisabi na lang kay Mayor, pang Christmas niya lang sa bitag, para naman tulungan na lang itong kawawa naman. Okay? Maraming salamat, sir. Cynthia Ponchao, GSO ng Pasay. Ayus-ayusin mo na to, okay? Okay, inumpisahan na natin. Okay, i-follow up mo na. Kapag tinabla ka pa, takbo ka uli sa akin. Hahambalusin ko sila. Okay? Lalo-lalo na ngayon, medyo hindi maganda ang timpla ng utak ko. Medyo sakit ang ulo ko eh. Parang may migraine ako eh. Kaya napakaswerte mo pag may migraine si Bitag, iba ang tema ng public service. Medyo matapang, maanghang. O, maayos ka na sa susunod pag nagmaneho ka. Listo ka lagi, kaya nakamotor ka, ha? Thank you po. Okay. Thank you.
Isang pambansang sumbungan. Bitag. Hanggang kasalukuyan, inaantay pa natin doon si Cap Jaime Bontilao para doon sa sinasabi nating nabangga. At susubukan natin tawagan ngayon to kasi Tuesday pa ho to, Wednesday, hindi man lang tumawag. So tayong tatawag ngayon, impromptu. Sakaling ito'y titingnan natin kung magsasagutin yung telepono. Can I see the ringing? Pakinggan muna natin tong ringing nito. Bubulagain natin kasi dapat tumawag kahapon to eh. Hindi naman tumawag. So, can I see me? Give me the ringing ng kuma. Hello po, good morning. Good morning, Cap. Jaime Bontilao, si Ben Tulfo. Live po tayo sa Bitag. Yes po sir, yes po sir. Okay, Cap, kumusta na yung pina-follow up natin ng Tuesday pa yung rider na nabangga? Yes po, yes po. Ano nang update doon sa GSO ninyo na para napabayaan, no? By Oktubre pa to, Disyembre na tayo. Magpapasko na. Sir, ganito po, kahapon po magkasama kami ng tatay, inayos na po namin mismo sa insurance. Okay na po, bali, nagpa na po doon na ang lahat ng resibo, kuka na po, re-refund po, lahat. Lahat. Cap, kumusta naman yung operasyon nung binting na bale, nung pobreng driver na nabangga ng inyong ambulance driver na siguro nakaakbay pa sa kanyang sweetheart papunta ng Sogo. Sogo, papunta ng ano, ano ba to? Parang sasabi ko. May sabi niya si Cordapia, hindi ako. Sino si Cordapia? Sumusunod sa atin. Sogo na, naging bato pa. Ayun, Sogo na, nadisgrasya pa. Biro lang, Cap. So, Cap, okay yung mga refund, walang problema. Ay, yung operasyon, teka muna, ay pananagutan yan ng GSO ng Pasay, ambulansya naka-assign sa inyo. Hindi na kasi Cap, hindi na to yung emergency na ang pasyente dinadala sa ospital eh. Bagkus, pauwi na. Siguro baka na-distract na si driver sa kanyang sweetheart na ano kaya to, nakaakbay, nag-holding hands habang nagmamaneho. Patutungo na sila sa paraiso. Dadalhin mo na ako. Cap, matutuloy ba ang operasyon? Nag-usap na po kami kahapon sir sa mismo insurance. Hindi, teka muna. Matutuloy ba yung operasyon na sinasabi ng doktor? Yes po. Yung bakal na ikakabit doon? Yes po. Okay. Anong sinabi naman ng GSO, Cap? Sinabi mo na ito'y natulfo na sa pambansang sumbungan na? Kaya kami sir mismo nagdiretso na sa mismo insurance para makausap na po mismo ng tatay Okay. yung kung ano po ang kanilang decision. At sinabi naman po, lahat po ibibigay. Okay. So, sasagutin yung sinasabing pa-opera, ito yung sinasabing paglagay ng bakal doon sa nabaling binte ng pobreng rider. Yes po. Alright, sige, Cap. Aasahan ho namin, Cap, ha? Mamayang hapon kasi Yes po. tatawagan namin. Kami na po mismo ng magulang ng na-aksidente po ang nandun, kaya nagkaintindihan na po sila kahapon. Ay, kung kapareho ba naman, Cap, ng mga barangay captain na kapareho mo na ikaw mismo, service with a smile, Po sir, kami po mismo. ay dapat naman talagang dapat mga ganyan mga barangay captain natin. Ang problema lang natin dito sa inyo, sa mayor ninyo, mabagal ata. Si Mayor Calixto. Hindi naman po sir, hindi naman. Hindi naman, napapabilis Kasi na. ganito po sir, kung yan po sana na nakipag-cooperate po kaagad sana ang pamilya, wala po problema. Kasi ako na po mismo ang nagsabi na ayusin natin lahat yan dahil siyempre alam mo naman, Okay. tayo gusto po natin na servisyo lang naman po ang Okay, sige. Ay, ang problema, Cap, sa amin napunta kasi hindi raw ata pinakinggan ng Hindi po, November pa. matagal na po akong nagtitik sa kanila na iusin nagtitext. natin. Tama bang number pa, Cap? Baka mali yung tatanungin na lang. Sige, Cap, anyway, magagawa na naman paraan. Maraming salamat na tututukan namin doon na talagang Yes po, wala epay po ma-opera. sir. Basta ayusin po natin. Okay, Cap. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Idol. Alright, sige. Ayan, ay bulaga ang takba. Tawagan agad para malaman na talaga tutulungan nila yung taong lumapit ho sa atin. Hindi ho to public service, pero medyo parang ang dating tinotopak lang ho, kaya tinawagan natin ang derechahan kasi baka mamaya niloloko tayo eh. By the way, kami ho magbibigay na ho sa inyo ng medyo advanced announcement. Sa pagpasok ho ng 2021, well,
pinaghahandaan na ho namin yung mga programs, yung mga contents ho namin sa aming, hindi lang sa aming YouTube TV, kundi pati doon sa ibang, maliban ho sa PTV4, there will be some other channels. Yan ho'y nationwide din. And at the same time, yun hong regional, pinaghandaan ho namin. Mga ina-expect ho namin na pinalalakas ho namin ang aming current affairs, aming public service na mapaparoon nyo sa television next year. So, antabayaan nyo na lang ho, no? By the way, sa public service nga pala, mga bossing, kami ho hindi pa talaga bukas. Pero pwede nyo ho kaming padalhan ho ng personal message ho ninyo sa Facebook, pero wag nyo ho ipopost. Please lang. Marami ho kasi sa inyo, nagme-message, binabalandra ho inyo mga complaint. Ang ginagawa ho namin, mga bossing, kung minsan hinahide ho namin kasi baka mamodus ho kayo. Sa panahon ho ngayon, marami ho nagmomodus. Tulad ng aking naranasan ng way back in PTV, sa TV5 pa, na yung araw sa T3, kapag nagsusumbong, nagpo-post, kaya meron ho mga luko-luko na binabasa, magpapamgak mayon sila na Ben Tulfo or si Bitag. Pakikinggan, babasahin yung reklamo, tatawagan ho nila. Eto ho yung mga modus na iniiwasan ho namin. Kaya mag-iingat ho tayo. So kami ho ay nagsasabi sa inyo dito ho sa aming sa Bitag, sigurado ho kayo, nakikita niyo ho sa taas, mga bossing. Ito nakikita niyo sa taas na to. Yan, nakita niyo. Yan. Safe zone. Ano ibig sabihin yan? Ligtas ho kayo, wala hong fake, wala hong panlilinlang, hindi ho pwede. Baka kayo naman ang mabibitag dahil lamang sa pagpo-post niyo ho sa aming Facebook page ng inyong mga sumbong. Ipadala ho niya ng private message ho para nang sa ganun, tatawagan ho namin kayo. With that, mga bossing, by the way, mamaya sa aming public service, sa Pambansang Sumbungan, later on sa aming YouTube TV, live ho tayo. Simula ho ng 4 hanggang 5:30 in the afternoon. See you later. Adios.